A Day in My Life as Trainee in Japan na isang lagalag. Hi dear, ohayo gozaimasu. Ako nga pala si Jeya, isang OFW at trainee dito sa Japan, lagpas 5 taon na. Tara, samahan niyo akong magdagat ngayong araw. Birthday celebration kasi ng dalawa kong katrabaho. Ang usapan talaga namin ay magkikita-kita ng alas 7 ng umaga sa train station. Pero dahil mabagal ako, nauna na sila at eto ako kababangon pa lang. Mag-aalas 7:30 na to ng umaga at pagkabangon ko nga iniligpit ko na itong aking higaan. Madali lang naman ligpitin ng bed ko kasi hindi naman ako malikot matulog. Konting check ng cellphone, pagkatapos ay iniready ko na yung aking mga gamit at susuotin. Maaga sana yung oras na sinet namin para magkita-kita dahil mainit na ngayon dito sa Japan. Pero dahil puyat ako kagabi, eto nalate ako ng gising. Pagkatapos kong ihanda ang aking mga susuotin at gamit, pumunta na ako sa shower para maligo. Mga 10 minuto lang siguro ako naligo, okay na yun. Nagbihis na rin ako agad at sinuot ko na rin itong aking swimming outfit. At bago ako lumabas ng bahay, outfit check muna. Ito nga palang pang swimming ko, in-order namin sa Shein. Alas 8:30 na ng umaga nang lumabas ako ng apartment at nasa 1 oras mahigit pa yung biyahe ko papunta sa dagat, kaya tara, bumiyahe na tayo papuntang Tanowa. Yung apartment nga pala namin ay nasa 2nd floor at dito sa baba nakaparada naman ang bisikleta na gagamitin ko papuntang train station. Ito nga palang bike ko, pinahiram lang sa akin ng kaibigan kong umuwi sa Pilipinas at nagbakasyon. Pagkababa ko ay tinali ko na itong daladala kong tent at upuan para naman safe sila sa biyahe habang nagbibisikleta. Nasa more or less 15 minutes din siguro yung ibabike ko papunta sa train station kung saan ako sasakayan ng tren papunta naman sa Tanowa Station kung saan nandoon ang beach resort. At dahil bawal mag-video habang nagbibisikleta ay hindi tayo magbe-video. Sumimasen, この電車は田野の駅止まりますか？はい。行きますよ。ありがとうございます。Bago ako sumakay ng tren ay tinanong ko muna kung titigil itong tren na sasakyan ko sa Tanowa Station at eto bumiyahe na nga ako. Makalipas ang 20 minutes, nakababa na ako ng tren at pagbaba ko sa tren, grabe, napakainit ng panahon ngayong araw. Yung mga hindi pa nakakarating dito sa Japan, alam nyo ba na ang init dito sa Japan tuwing summer ay mas mainit pa kaysa sa init sa Pilipinas. Pagkalabas ko sa train station ay meron pa pala akong lalakarin na mahigit 20 minutes para makarating sa beach. Feeling ko nga naliligaw pa ako dahil hindi ko makita yung lagusan. Akala ko hindi ko na makikita itong beach. Nagpahuli-huli pa kasi ako pero sulit naman yung paglalakad ko mag-isa at pagbabiyahe dahil maganda pala itong pupuntahan ko. Naabutan ko na nga ang mga senpai ko na nagluluto na ng barbecue dito sa may gilid ng dagat. Paglapit ko ay binigyan agad ako ng isang barbecue stick at ito nga pala yung may birthday si Senpai Seiya. At yung barbecue na inabot sa akin, kinain ko kaagad dahil gutom na ako at napakasarap. Grabe, ito yung cravings ko na lasa ng barbecue na lasang Pinas talaga. Buti na lang dito ako nagpunta. Ang una ko kasing plano, pumunta ako sa Pistang Pilipino na gaganapin din dito sa Osaka. Pero inisip ko mapapagastos ako doon kasi sigurado mahal ang mga pagkaing Pinoy doon. At naglakad na nga ako papunta sa cottage at habang papalapit ako ay sinalubong naman ako ni IJ. Isa din siya sa mga nagse-celebrate ng birthday ngayon. Pagka sexy naman itong mga kaibigan ko, hindi ko alam required pala na nakadress kapag ikaw ay magbe-birthday celebration. Dito naman sa may bandang cottage, busy rin yung mga kasama namin. Meron pala silang dinalang lutuan at dito na rin sila nagpiprito ng Shanghai. Ayos yung ganito, malutong pa yung Shanghai. Tapos binigyan nila ako ng ice candy, gumawa pala sila, ang sarap. Pagkatapos kong kumain ng ice candy at nakapagpahinga na ng konti ay siniyasat ko na itong dagat. Ito nga yung Tokimeki Beach na malapit sa Tanowa Station. Libre lang maligo dito, walang bayad, pati yung cottage libre lang. Kailangan mo lang agahan para hindi ka maunahan. Sa araw na ito, konti lang yung mga tao dito sa may malapit sa area namin. Sa may bandang dulo, nandoon yung mga batang naglalaro ng volleyball. Madali lang puntahan ang beach na to. Kapag galing sa Kishiwada or sa Kaizuka, sasakay lang kayo ng local train papuntang Wakayama at titigil yun mismo sa Tanowa Station. From Tanowa Station ay maglalakad pa ng mga 15 to 20 minutes pero madali lang naman siyang lakarin. In fairness, maganda rin dito kahit hindi siya super white sand. Tapos sobrang lamig ng tubig kahit napakainit na ng panahon. Malinis at malinaw din yung tubig ng dagat at meron pang ang isdang tumatalon-talon kanina habang ako'y naglalakad-lakad. Sulit na to dear sa mga gustong mag-beach dito sa Osaka. Bukod sa malapit lang sa train station, malinis at maganda rin ang lugar. Masarap din ditong mag-relax at mag-camping. Hindi ko lang alam kung pwedeng mag-overnight. Pagkatapos ko ngang bumasid-masid sa dagat at maglakad-lakad ay pumunta ako dito sa barbecue station. Naki-barbecue saglit, pagkatapos dinala ko na itong mga lutong barbecue sa cottage kung saan namin ito pagsasaluhan. Habang iniintay namin na maluto ang lahat ng barbecue at ang mga pinipritong Shanghai at manok, kami naman ni Kim ay nagayos nitong tent at upuan. Ang sarap ng hangin habang nagsiset up kami ng tent, napaka-presko at dito nga kami banda pumwesto sa may malapit sa kalsada kung saan nagja-jogging ang mga tao. Sinet up na nga namin itong tent na nakuha lang namin sa Shein for free. After namin mag-setup ay nagmuni-muni na ako dito sa may ilalim ng puno. Ang sarap lang ng ganito, you're one with nature. Yung binigyan ka ng isang araw na pahinga para mag-reset. Kaya dapat yung mga ganitong pagkakataon, sinusuli talaga. Syempre, kalimutan mo na yung mga pagod sa trabaho, yung mga iniisip na mga gawain, at yung iba pang mga isipin. Buti na lang talaga dito ako nagpunta. Makalipas pang ilang sandali ay nandito na yung mga pagkain tapos nang i-prepare. Nagtipon-tipon na rin kami dito sa cottage para kumain. Pero bago ang lahat, nag-pray muna kami at kinantahan muna namin ng magandang happy birthday song ang aming mga birthday celebrants. At dahil mahangin, hindi tumatalab yung apoy dito sa kandila, kaya nagpanggap na lang silang may apoy na hinipan pa yung kandel.
Pagkatapos, it's mukbang time, kainan na. Shoutout sa aming mga birthday celebrants na nag-share ng kanilang blessings sa pamamagitan nitong outing. Ang sasarap ng mga baon namin, lasang Pinas, kaya naman talagang na-enjoy at nabusog ako. Pagkatapos namin kumain, sayawan na, it's budots time. Kapag nandito na sa Japan, busy na ang mga trainee sa kanya-kanyang trabaho at sa mga obligasyon sa sarili at sa pamilya. Kaya yung mga ganitong pagkakataon, bihira lang talaga. Hindi palaging may mga ganitong okasyon kung saan nagbibigay ng oras ang bawat isa para magsama-sama at mag-enjoy. Kaya yung mga ganitong moment, dapat sinusulit talaga. Kahit nga yung cellphone ko ay natumba na tumambling, okay lang yun, tuloy pa rin ang ligaya. At pagkatapos ng mga tiktukan at sayawan, ang isa kong senpai na may birthday napagod at natulog sa tent. At ito namang isa naming kasama ay nandito sa malayo at nagbebebe time. Sana all may bebe. Yung mga iba naming kasama ay pumunta na sa dagat para maligo. At hindi talaga sila papakabog sa kanilang mga swimming attire. Minsan nga lang din kami mag-outing, kaya naman siguro ito nodo na nila, ha? Pak, saan ka dyan? Sa sobrang init ng araw, mga 1 oras lang siguro kaming nagbabad sa dagat at pagkatapos nga eto, mga pagod na ang mga person. Buti na lang, tapos na yung period ko at nakapag-swimming. Itong senpai ko naman, pagod na, hindi ko na mawari kung ano nangyari. So ayun, mga 5:30 ng hapon ay nag-decide na kaming umuwi. Bit-bit naming lahat ang aming mga basura at hindi kami nag-iwan ng anumang kalat doon sa cottage. Gusto ko lang i-take yung opportunity na to para magpasalamat sa aming 2 birthday celebrants na nag-celebrate ng birthday kasama kami at sa pag-invite sa amin. Nabusog, nag-enjoy at nakapag-reset kahit papano. At dito na nga namin iniwan ang mga basurang dala namin. Siya nga pala, ito nga pala yung training center ng mga trainee ng Asahi dito sa Osaka. Hindi ko lang alam kung ang mga susunod na parating ay dito rin magti-training. Kaya kung ikaw ay mapupunta dito sa Asahi, possible na dito ka mag-training ng 1 buwan. Possible lang naman, yung iba kasi sa Tokyo na nag-training. Nung malapit na kami sa train station, may nadaanan kaming vending machine at bumili ako ng Safeguard na inumin. Grabe, hindi na ito yung dating Safeguard na nakilala ko, pero refreshing. Paano dear, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood.